Eto, mga kababayan, no? Meron pong palang masamang balita dito sa dating Pangulong Duterte. 'Di ba? Grabe, magugulat po ang lahat ng mga DDS po dito at siguradong kakabahan po lalo itong si Senator Bongo at si Senator Bato de la Rosa dahil yung ano tawag natin dito? Isa mga kababayan sa mga kasama nila during time na yon bumaliktad na po. No, during time po ng war on drugs ng dating Pangulong Duterte, bumaliktad na po, mga kababayan. What's up? Welcome back din sa ating channel, it's Bolts TV. Alright, so tayo nagbabalik muli mga kababayan. At eto, nako, grabe. Ito pong si Senator Trillanes, mga kababayan, ay mayroon pong matinding pasabog. No, dahil mukhang pinangalanan na po niya yung mga susunod po. No, diyan po kaya dating Pangulong Duterte sa ICC, mga kababayan. No, yan po ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. Okay, so eto mga kababayan, grabe talaga no, yung mga information na nakukuha nitong si Senator Trillanes at mga information din no, na kanyang inilalabas mga kababayan. No, kaya nagtataka ako dito sa mga DDS na to mga kababayan. No, bakit? No? Bakit? Bakit galit na galit sila kay PBBM? Si Trillanes yung nagsampa ng kaso at naglalabas ng mga ganitong klaseng information. Diba mga kababayan? No, dapat ang sistema ganito. Sino ba yung gumawa ng way? Sino yung totoong naging dahilan? No, bakit nandiyan po sa ICC etong dating Pangulong Duterte? Sino ba yung naglalabas ng mga ebidensya, ng mga information, mga kababayan, tungkol po dyan sa mga kaso na yan? Na hinaharap po ngayon netong dating Pangulong Duterte at most probably, sabi nga, no, maging itong si Senator Bato at si Senator Bongo. Mga kababayan, sino ba? No, di ba itong si Senator Trillanes? Ang pinagtataka ko, bakit itong mga DDS galit na galit kay Pangulong Bongbong Marcos? Diba? Ewan ko, mag-isip. Well, anyway. Shoutouts muna tayo sa mga followers natin dyan. Maraming salamat sa inyong suporta. At palagi po natin inihiling, paki-click naman po ang like button dyan sa ibaba at notification bell para updated kayo pag may mga latest video uploads tayo. Alright? So, ito na nga. Napapakamot ako sa ulo dito sa mga DDS na to. Ito. Yung matinding pasabog ni Senator Trillanes, mga kababayan. Ang mga sumusunod na retired active PNP officers ay sangkot sa ICC case, mga kababayan. Okay? Retired and active na PNP officers. At kasama nga po dyan, ito nga si Albayalde, si Karamat, Mata, at Leonardo, mga kababayan. No, si Garma naman ay tinanggap na bilang testigo ng ICC kaya tanggal na siya sa kaso. Okay? So, ito matindi, mga kababayan. Si Garma, bumaliktad na. No? Ilalaglag na si Digong. Pwede, testigo na siya sa ICC at itong si Garman talagang napakarami pong nalalaman no, tungkol dito sa mga pinagagawang operation no, nung during war on drugs na itong dating Pangulong Duterte. Di ba mga kababayan? Kaya medyo takot na takot din yan si Garma eh. Di ba? Mukhang naganganib din ang buhay niyan. Okay, so ito, panoorin natin itong balita na to, mga kababayan. No? Para mas maliwanagan kayo, i-share ko na lang din sa inyo, okay? So tara, let's go. Sen, magandang hapon po. Tony Enrica po ito. Ang hapon po sa inyo, kasamang Tony at kay Miss Rica. Hi, Senator. Thank you po again. At tama-tama, meron po kayong pinost sa, ano kasi yun? Kanina, 9 hours ago. 9 hours na Oo, 9 sa hours. Facebook.
meron po kayong mga tinukay na mga pangalan, mga apelyido lamang na makaraw ay susunod na nasangkot sa ICC. Sa inyo po bang panig, masasabi niyo po bang kumpirmado sigurado ang impormasyong natanggap niyo patungkol dito, Sentry? Let's just say na kumpiyansa po tayo dun sa bibigay ng impormasyon sa atin, na privy doon sa mga nangyayari tungkol dun sa mga kaso na yan. Opo. Sila rin naman yung mga pinagkukunan ko ng mga impormasyon na dati kong sinasabi na nasa katuparan na. Opo. Kaya I don't have any reason to doubt. question, Oo. to doubt yung ano niyan. Pero And kung sila po ay susunod na nga po tiyak, mabilisan po ba ay this year or next year po mangyayari po ito? Nako. next year pa po mangyayari yan. Pero kasi ang bilis na po nung pasok ng impormasyon Kasi Yes. very aggressive yung mga investigador po ng ICC. Opo, opo. Lalo na ngayon na yung nung natapos na yung kaso kay Duterte, na-devote na nila yung attention nila doon na sa mga iba pang mga significant players. So ako naman, ang isang layunin natin kung ba't natin inilabas yan, Opo. kasi di ba nagkakaroon ng speculation sino Aha. ba yung mga iba pang co-perpetrators. Yes. So ito lang, siguro in a way na paglilinaw na ilan yan doon sa mga redacted names doon sa doon sa confirmation of charges. Sige, kung ini pong papayagan, Senator, no? Ito pong mga apelyido na binanggit nyo sa inyong Facebook post ay ang mga sumusunod. Albayalde, Karamat, Mata, at Leonardo, pero may binanggit din po kayo na si Garma ay tinanggap na bilang testigo sa ICC kaya tanggal na siya sa kaso. So, mga apelyido lang naman po yung mga binanggit nyo, pero ito po ba ay masasabing tiyak na yung mga dating opisyal ng PNP? Yes. Yeah. Lahat po yan, mga retired or active members of the PNP. Ako naman, yan hindi naman automatic na may issuean sila ng warrant kaagad. Opo. In fact, May investigation? hindi naman sila yung pinakang principal ng mga players dito. Meron silang opportunity na patanggal dyan sa kaso na yan By turning witness, no? Parang si Garma. Oo. Kasi Nako. ganun ang ginawa ni Garma. Ano siya, co-principal siya. Kaso, nag-cooperate siya, edi tanggal na siya doon sa kaso. Ganun lang naman po. Anong balita niyo po muli doon kay Garma, Senator? Kasi di ho ba ang unang sinabi ay pinayagan siyang lumabas ng bansa para makipag-usap sa mga opisyal ng ICC sa Kuala Lumpur, pero sa ngayon, hindi na ho bumalik? Tama ho ba? Hindi naman ho talagang nababalik. Huh? Kasi yung mga testigo nasa labas. Kung sa ICC, Yeah. kailangan silang nasa labas. Kasi kung nandito si Garma, Delikado siya. kulong siya kasi may kaso siya Opo. Oo. Siya ay nasa labas, nasa kamay na siya ng mga ICC. Kaya natanggap na po siya. Ay, Nako. Eto, mga kababayan, no? Meron pong palang masamang balita dito sa dating Pangulong Duterte. 'Di ba? Grabe, magugulat po ang lahat ng mga DDS po dito at siguradong kakabahan po lalo itong si Senator Bongo at si Senator Bato de la Rosa dahil yung anong tawag natin dito? Isa, mga kababayan, sa mga kasama nila during time na yon bumaliktad na po. No, during time po ng war on drugs ng dating Pangulong Duterte, bumaliktad na po, mga kababayan. 'Di ba? So, ito, masamang balita to kay dating Pangulong Duterte, lalo na diyan sa kaso na yan sa ICI. si... O kaya rin po nila Las Cañas, silang Matobato, nasa Hindi- labas na po hindi na sila ng bumalik. bansa. Oo. Marami pa pong, hindi talaga sila babalik kasi kailangan nasa kustodiya sila Ng ng ICC. ICC. Opo, when we para say- makapagtestigo sila. Opo, Senator, when we say nasa kustodiya ng ICC, Nasa pangangalaga. oo, nasa pangangalaga na Nasa sila, they pangangalaga. surrender themselves na. Sa dahig din po ba ito? Not necessarily. Not necessarily, basta't ang importante po ay ano sila, they Under- have under the control of their persons at para Oo. pagka kailangan nilang humarap Aha. sa trial ay readily available sila. So, parang naka-safe house, witness protection, ganun po? Yan, Oo, parang ganun. okay, sige po. Protection. Opo. So, yan kasi nagkaroon ng confusion dahil tumakas daw, hindi Si Garma, hindi tumakas. Oo. Hindi tumakas si Garma. In Sa fact, halip. kaya nga siya lumabas mismo Oo. para maging testigo siya Oo. sa ICC. Opo. Yung mga binigay po ninyo na pangalan sa Facebook, Senator, Mm. hindi po ba ito magiging parang preemptive move para
for them to, hindi natin alam, magtago, umalis, o hindi natin alam ko anong pwedeng mangyari. Parang yung isang senador, ganun ba? Na hindi na sumisipot? Pero hindi ko na masyadong ino-obvious yun. Hindi po ba ito presumptive act, sir? Preemptive act, Senator? Hindi po preemptive yan. In fact, it's a way out for them. Kasi kung hindi na-announce yung pangalan, pag umabot yung investigasyon sa issuance ng warrant, bubulagain na lang sila ng warrant. Pero ngayon na alam nila na co-perpetrator sila, meron pa silang ibang mga remedies, which is yung ginawa ni Karma. To cooperate. Diba? Oo. Cooperate. Yes. So, nasa sa kanila yan. Gusto mo bang magtago habang buhay, kagaya ni Bato? Or mag-cooperate ka at maging malaya ka, kagaya ni Karma? At ito po yan, hindi lang yan. Yeah. Ang tanong dito kasi, tatanungin nila sa sarili nila, Oo. is this the right thing to do? Ito ba ay tamang gawin na mag-cooperate sa ICC? Yeah. Sa akin, maliwanag ko ang sagot dyan. Oo, kasi ito na, alam naman nilang mali yung ginawa nilang crimes against humanity, yung pagpapatay ng mga Suspects, drug mga suspects. suspected, Oo. suspected lang yan, Opo, oo. drug addicts. Oo. So, ito na yung kanilang redemption. Yes. Ito, oo. So, gano'n lang naman yun, di ba? Yeah. Kita nyo yung ginawa ko dito sa flood control scandal. Di ba yan sila? Henry Alcantara, Nagbabalik na ng mga Fernandez, assets. Oo. nagnakaw sila, pero ngayon, sinasabi na nila yung nagko-cooperate sila, edi yan yung panimula ng kanilang road to redemption. Yan din ito. Ganon din po ito para sa mga general na to. Kung sabihin nilang, inutusan lang kami, then sabihin niya, bakit nyo kailangan pagpapakamartir para sa So kumbaga, ginawa? it works to their interest na sila ay makipagtulungan sa halip na sila po ay magtago or damputin ng ICC. Yun po. Yun na nga po mismo. Yeah. Ngayon na alam nyo na, nasa sa inyo po yan, nasa kamay ninyo kung ano ang landas na tatahakin nyo. Okay. But if they go the Garma way, if they go the Garma way, surrender ang sarili nila to assist ICC, what does it say about their belief dito sa justice system ng Pilipinas when it comes sa pag-uusap natin dun sa hustisya para sa EJK victims? Ito naman po kasi, ang sinasabi naman kasi dito, yung justice system sa Pilipinas, nag-work siya doon sa mga disadvantage. Pero, pagka ikaw ay makapangyarihan, yamadong-yamado ka. Hindi ka nga makakasuhan. Biruin nyo, sa dinami-dami nung pinatay, pero hindi nga makakasuhan eh. Bakit? Kasi, sino naman hong piskal ang magkakaso niyan? Sinong investigador sa NBI magkakaso niyan? Tama. Di ba papatayin sila eh? O Tama. sa sobrang walang pipirma, even yung judge niyan, sinong handle niyan. Yun yung sinasabi natin, mga kababayan, di ba? Pag dito isinampa yung kaso, walang panalo yan, mga kababayan. Di ba? Man po ang sinasabi natin na unwilling and unable. So it's not an indictment of the whole justice system natin. Doon sa mga ordinaryong kaso na wala namang political implications, nagpo-function naman sa mga private citizens, mga, di ba, nakakasuhan, nag-work siya. But for the powerful, hindi siya nag-work. Ngayon, bukod dito sa 4 na pangalan na binanggit nyo sa Facebook post nyo, meron pa rin po kayong impormasyon tungkol sa iba pang personalidad na maaaring redacted din yung mga pangalan na hindi nyo pa nababanggit? Napabanggit ko na dati pa, si Bongo, nando doon, tapos of course, si Bato, tapos na, tapos may namatay na si dating PNP Chief Cascolan. Sila yun. Sila na yun? Sila na yan. Okay. Kaya, buo naman na yun eh. Ayaw din natin na nagkakaroon ng speculation pa. Sabihin, si VP Sara daw ay isasama din. Hindi eh. Ako, kahit gusto ko mang masama siya, pero hindi siya kasama. Hindi ko sinasabing kasama. Opo. Yun. Tama naman. And earlier, nilalabas din yung pangalan ni former Justice Secretary Aguirre, o kahit na marami yung nairita sa kanya nung mga panahon yan, hindi ko talaga siya kasama. So, hindi ko siya sinasama. Okay. At least yun talaga, nakukumpirma ninyo na yung mga ibang pangalan na yun na nababanggit noon ay hindi ko talaga kasama. Okay. Hindi kasama. Kasama. Yung kay VP Sara ko, na-mention siya ni Las Cañas a few times, pero hindi po enough yun for the case to develop kasi mataas po ang threshold ng ebidensya ng ICC bago ka may issue ng warrant. Kaya ho yung mga kababayan natin na iniisip na ito si Duterte ay na-project lang, na kidnap, hindi po. Kompleto po, sandamakmak yung ebidensya laban sa kanya. Gumawa siya ng krimen. Yun po yun. Sinertipikahan talagang merong dokumento at ebidensya. Matanong ko lang, Senator, no? Kasi
napupulaanan kasi itong si Ombudsman Boyeng Remulla na sinasabi niya may nakita na daw siyang arrest warrant. Oo. Sinasabi ng kapatid niya, si DILG Secretary John Vic, digital copy lang naman daw yung nakita. Kayo ba, may idea ho kayo, Senator, kung yung bang arrest warrant po ba itin-transmit pa lang digitally o meron na ho talagang on its way na physical copy? Meron po tayong impormasyon dyan sa aspeto na yan. Pero unfortunately, hindi I'm not at liberty liberty to say, oo. to say anything. at this Oo, point. oo. So kumbaga, nakibato na lang yan. Oo. Kung papaniwalaan niya to si Secretary John Vic, na wala pa raw. Kung papaniwalaan niya si Ombudsman Boyeng. na meron na. Yes. So kumbaga, pwede siya magsuga. Pero Yeah. marami naman siyang matatanungan sa PNP. Meron ba dyan? Yung dami niyang... Kung isisilbi na sa kanya, oh. Kahit yun na lang. Oh, tama. Kahit tip na lang, oo. Tama. Okay, tip. Kung meron ba, wala. Oo. Opo. Malalaman niya yan. Ngayon, pwede siya magsapalaran na, Yeah. sige nga, mukhang wala. O di, sige, tingnan natin. Oo. Gano'n lang naman po yun. Yan. Kayo ho ba, I'm sorry mga Oo. partner ha, di ba ho ba nung nanalo kayo na halal kayo no, as a senator pero hindi pa kayo pinalalaya nun, sinesweldohan ho ba kayo nun? Yes. Dahil nung panahon naman na yon, nag-serve din ako, nagkakanta ako ng committee hearing sa loob ng detention facility. Opo. Yun nga pong pagpataas ng sweldo ng yes. government employees, pati sundalo police, doon ko po kinandak yan sa loob ng kulungan. Opo. At so marami tayong nagawa nun. Nagpa-file kami ng bills and resolution. While in detention. Pero, yes. Kaya nga sabi ko nga, dalawa yung precedence nito eh. Yung kaso namin, yung sitwasyon namin ni then Senator Laila de Lima, Opo. na naka-detain pero nagpa-function yung office. Yeah. And yun namang case ni Senator Ping Lacson nung Nagtako din siya. GMA na kinasuhan din siya ng Yeah. ng murder. So, pero nung time na yon, ang naging decision ng Senado was to padlock his office at hindi na pinondohan yung Kay Senator hindi Ping? na siya binigyan ng kay Senator Ping. Oo. So, hindi na yung Naputol. MOOE ng opisina niya, Naputol. operating, hindi na tinuloy. Oo. Tapos yung staff niya, inabsorb na ng Senate Secretariat. Eh, So, pinadlock yun. Parang Pero, Ito kasi wala, kay Bato tuloy-tuloy pa rin di ba? hindi, similar. Pero kay Senator Lacson kasi, it took 9 months Bago nag-decide. bago nag-decide yung Senate. Yeah. So ngayon, yun naman ang posisyon ni Senator Soto. Senate President Soto na, teka, 3 weeks pa naman. pa lang malay mo, biglang pumasok. Malay. Malay mo, mag-Christmas party. Nag-joke Senator, na baka daw talunin niya yung record ni Senator Ping. Oo Ilang taon ba yun? Di ba kung 9 months, di nanganak na, naging baby na. Lampasan daw niya Yeah. Pero ang pinakano dito, kasi bago lang siyang elect eh. Ngayon, sa 2028, hindi siya up for election. No, hindi na. Pero by then, pwedeng mag-decide na yung Senado to expel him. Kasi kung hindi na siya nagpa-function, para sa 2028, Bakante. 13 na yung kukunin, Yes. yung mananalo. Yung top 13 para Madadagdagan. hindi naman sayang yung representation ng taong bayan. Di ba? Siyempre. Kasi, yun po yun. Si Senator Bato ho ay trained in the same escape and evasion tactics sa PMA. Katulad po ninyo, di ho ba? Actually, hindi nga ako tinuturo yan. Kasi Hindi ba? sa mga special Special forces. special operations po yan. Aba. Pero normally ang tinuturo, harapin mo yung problema. Di ba? Opo. Hindi, siya iniibig sabihin, yung escape and evasion, kapag kunwari you're behind enemy lines, parang gano'n. Yan po, yan tinuturo yan sa mga Special forces. operations, special forces, pero ordinary, Sa officers. ang konyo is to hold the line, di ba? Yes. Confront the enemy, yan yung default. Oo. And, So, yan. May mga first line of defense dapat. Ito nga ang ironic kasi Oo. sobrang tapang-tapangan kasi nitong mga ito nung may tsapa pa sila, no? Tapos sa pag maliliit na mga tao yung tinatapakan nila. Pero pag sila na ngayon na nasa subject, dun sa same na pinagdadaanan ng ino-oppress sila, biglang magtatatago. Di ba? Pare-pares yan. Sila Bantag, si Leonardo, ito ngayon si Bato, sisiga nito mga to nung nasa pwesto pero ngayon, wala, tanggal yung kasigahan. At hindi rin sila nakahanap pa rin hanggang ngayon, Hindi na Senator. napapakita. Si Bantag, hindi pa rin natin alam kung nasaan. That's now the challenge sa ating kapulisan, di ba? Hanapin natin. Kasi hindi mo pwedeng gano'n-gano'n na lang. Pero to be fair to the PNP, mahirap talaga maghanap. Kasi itong si Matubato at si Las Cañas, pinaghahanap talaga ni Duterte yan. Yeah. Napakalaking pwersa ginamit niya para hanapin yan, hindi naman niya nahanap. So, yan talaga din. Ayan. Where's Wally tayo dyan? No. Dating sa hanapan. Sige. So, Okay, isa yung mga kababayan,
So, ano masasabi po ninyo dyan? I-comment sa ibaba ang inyong mga opinion na natin yung pag-usapan. Alright? So yan muli, kita-kits tayo sa ating next video upload. Dito po muli ang inyong Kuya Mobs, it's Mobs TV. Peace. I'm out.